sa malamig na simoy ng hangin, sa ilalim ng bughaw na himpapawid, at sa piling ng mga luntiang bulubunduking saksi sa pagdaloy ng panahon, matatagpuan ang pamumuhay ng mga Ilaya. Isang pamayanang patuloy na pinagyayaman ang kanilang kultura at tradisyon sa kabila ng paglipas ng panahon. Sa katahimikan ng kabundukan, makikita ang isang payak ngunit makabuluhang pamumuhay. Malayo man sa ingay at mabilis na takbo ng lungsod, nananatiling matatag ang mga Ilaya sa pagpapanatili ng kanilang pagkakakilanlan. Ang kabundukan ay hindi lamang nagsisilbing tahanan para sa kanila. Ito rin ang pangunahing pinagkukunan ng kanilang pagkain, kabuhayan, at mga kagamitang kinakailangan sa araw-araw. Dahil sa yaman ng kalikasan, natutunan nilang mamuhay ng may paggalang at pagpapahalaga sa kanilang kapaligiran. Bawat pagsikat ng araw ay hudyat ng panibagong simula. Ang ilan ay nagtutungo sa bukirin upang magsaka, samantalang ang iba naman ay nangangalap ng mga yamang gubat. Sa pamamagitan ng mga gawain ito, natutustusan nila ang pangangailangan ng kanilang pamilya at komunidad. Sa kabila ng pagpasok ng modernisasyon, nanatiling buhay ang kanilang mga tradisyon, kaugalian at pagpapahalaga. Mga pamana ng kanilang mga ninuno na patuloy nilang isinasabuhay hanggang sa kasalukuyan. This is me, Kay. And this is me, Enzo. At kami ang Ni Zo Discovery. Kate, ka dito. Handa ka na ba para sa ating panibagong paglalakbay? Yes, excited na akong malaman kung ano ang matututunan natin ngayon. Perfect! Dahil ngayon, aalamin natin ang isang katutubong pamayanan na talagang kapupulutan ng aral. Kaya huwag kayong aalis ha. Samahan ninyo kami hanggang dulo. Tara! Ngayon ay ating tapasin kung paano nga ba nakaimpluwensya ang kabundukan sa pamumuhay at kultura ng mga Ilaya. Paano nga ba? Bagamat hindi man tayo personal na naroroon sa kanilang pamayanan, sa pamamagitan ng mga larawan at bidyong ito ay mauunawaan natin ang kanilang natatanging paraan ng pamumuhay. Tingnan niyo ito. Makikita natin ang mga Ilaya ay nakatira sa mga bulubunduking galit. At dahil sa kanilang kapaligiran, naging malapit sila sa kalikasan at natutong umasa sa mga biyayang hatid nito. Alam niyo ba, ang kanilang pangunahing pangkabuhayan ay pagsasaka, pangaso, pangangalap ng mayamang gubat, at pag-aalaga ng mga hayop. Ito ang nagsisilbing pinagkukunan nila ng mga pagkain at iba pang pangangailangan. Pero, alam niyo ba, hindi na makikita sa kabuhayan ang epekto ng kabundukan? Tama, malaki rin ang naging mata nito sa pagtubog ng kultura at kaugalian. Dahil dito, natutunan nilang pangalagaan at pahalagahan ang kalikasan. Buti ko ng kalikasan, inaalagaan. Kayo. Aray mo, pakal! Alam niyo rin ba na bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay ang pagtutulungan at pagkakaisa bilang isang komunidad? At kahit patuloy ang pag-unlad ng panahon, pinananatili pa rin ng mga Ilaya ang kanilang kultura at tradisyon. Patunay lamang na ang kabundukan ay hindi lamang isang lugar para sa kanila, kundi bahagi na ito ng kanilang pagkatao at pagkakakilanlan. Ang Ilaya ay paalala na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa mga material na bagay,
inspirasyon at pagmamahal sa kalikasan. Naway magsilbing inspirasyon sa ating lahat upang maunawaan na kailangan natin pahalagahan, galang at pangalagaan ang ating pagtutubong pamayanan sapagkat sila ay mahalagang bahagi ng ating kasaysayan at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sana ay natutunan ko sa araw na ito. Ako si Yeshua Enzo Cantada At ako naman si Kate Calvario. at ito ang Kwento ng Ilaya. Mula sa kasaysayan ng Pilipinas, Handang maghatid ng kuryosidad sa bawat isa. ito ang Nizo Discoveries. Paalam at salamat. Bye-bye!